Sa gitna ng gulo ng mundo, may kamay na laging bukas para sa inyo. Mga anak, yung nandyan sa, nasa Calaucan, Chile. Dito kami kay Daddy Frankie. Si ate nyo, sa awa ng Diyos, gumaling na. Kaya magpasalamat tayo kay God, at lalong-lalo kay Daddy Frankie. Ilan lang po, mga anak. Sana tayo, no? Tulungan ka rin ng mga anak mo. Alam ko po yung hirap ng buhay. Pero dahil sa edad mong yan, sa sitwasyon ni Ate Nida, umiiyak din si Ate Nida eh. No? Nakaiyak naman. Sana tulungan ka ng mga anak mo. Ka? Ba't parang inaantok ka pa? Ha? Antok ako. Bakit? Hindi ka ba nakatulog kagabi? Nakatulog. Ay, nakatulog. Pero in fairness, ang ganda ng labi mo today. Ha? Yan. So, mga kababayan, mga kabarangay, sa mapagpalang umaga sa atin lahat, after 2 days po kasi namin sa Maynila, dumating kami rito kahapon. Hapon na, no? Anong oras tayo nakarating tayo? Mag-alas 4 na. Alas 4 na ng hapon. So, pagod ang team, kaya dito na kami natulog. And then ngayon, ito na naman yung araw na, kumbaga, kasi may nagbigay po ng pampaayos ng hair ni Ate Nida. No? Nagbigay po si Ma'am Jenilita Kilding ng 5,777. Okay? So, sabi ng sponsor natin mga kababayan, Daddy Frankie, good evening po sa inyong lahat. Good morning dito. Bago ako mag-busy, mag-aabot ako ng tulong para kay Ate Nida. Kunting tulong sa mga gamot niya at sa pampagupit niya. Sana magkasya. Natutuwa po ako at nakikita ko na unti-unti niyang paggaling dahil sa pagkalingap ninyo sa kanya at lalong magagamot na siya. Ayaw ko siyang makita na nagwawala. Natatakot po kasi ako. Hehe. Thanks, Daddy Frankie and Mommy Rochelle. Ayan. That is coming from Ma'am Jenilita Kilding. Nagpadala po siya ng 5,777. No? Ma'am Jenilita Kilding, maraming salamat po. Ito, sa araw na to, pupunta kami sa parlor. Ipapaayos natin si Ate Nida. Pag po kayo mag-alala mga kababayan, ito si Ate Nida, sintomas po yan ng mga vitamins na iniinom niya. Okay? At si tatay naman, okay naman. Tay, ano naman po ang masasabi mo, nasaksihan mo kung paano yung ginawa, mga check-up ni Ate Nida? Ano pong masasabi mo ngayon? Yung masasabi ko po, Daddy Frankie, maraming salamat po sa aking tulong na ibinigay sa, lalo-lalo sa kay Panginoon. Very good, tay. Huwag mong kakalimutan magpasalamat kay God. Unahin mo lagi si God. Ha? Ano't ano man nangyayari, si God lang. Ako po ay kasangkapan lang. No? Kumbaga, ginagamit lang po ang Team Daddy Frankie. Kasangkapan lang ng Panginoon. Kung ano man nangyayari ngayon, kung ano man yung na-achieve natin ngayon, tama ka po. Si God lagi, ano? So, tayo syempre, bago namin makita si Ate Nida, napaka-war niya, war freak masyado. Ano naman ang nararamdaman mo ngayon, tay, na ang laki ng pagbabago? Ano nararamdaman ng isang tatay para sa kanyang anak? Sa akin na po ay lalong masaya na ako dahil nagbago na siya. Maraming salamat po. Lalong-lalo na sa inyo. Kay God. Bilang isang ama, tay, gaano mo kamahal yung mga anak mo? Mahal ko sila. Lahat sila mahal ko, lalong to. At may siya,
Kaya nung napanood ko kayo, ang pinapanalangin ko na mayroong makapagsabi sa kanya, ay yun, nung nabalitaan ko na bigla-biglang may dumating doon sa bahay, si Boss JB pala yun. Kala ko kayo, Daddy Frankie. Mm. Maraming salamat po sa inyo. Lalo mga kasamahan ninyo. Masaya ka ba, Tay? Opo. Nakakausap Oo. na ng maayos sa Atenida? Oo, yan. Masaya na. Tay, di po ba hindi natuloy yung pagpapacheck up ng dugo? Oo. I-schedule ko ulit. Schedule. Oo. Pero ang gagawin natin, sunod na punta namin doon, kukunin namin kayo alas 10 ng gabi. Ah. Kasi mahirap mga kababayan eh. Ang nangyari, fasting. Pero madaling araw nagising. So medyo nasira yung magdamag na preparasyon namin. Kaya ang gagawin ko, bago natin siya pakuha ng dugo, pipick upin namin kayo alas 10 ng gabi. Dire-diretso tayo sa pagamutan. Tapos bago mag alas 8 ng umaga, kuhaan ng dugo agad. Sa sasakyan lang tayo mag-i-stay para totally monitor natin. Hindi pwede kasing maligo, hindi pwedeng uminom. No? Although syempre sa pinagdadaanan ni Ate Nida, hindi nga naman natin masasabihan na, kinausap ko siya, bawal kang magganyan. Kaya lang, nagising siya ng madaling araw, nagtimpla siya ng kape. Kaya, nag-change mind. Hindi rin pwedeng mag-extend pa tayo ng isang araw kasi marami pa kaming schedule din. Marami pa tayong mga ibang gagawin. Ha? Opo. So, sa ngayon, Tay, anong masasabi mo kay Ma'am Jenilita Kilding? Nagpadala pala si Ma'am Jenilita Kilding na 5,777. Sabi niya, pampaparlor at saka idagdag na lang sa pambili ng gamot. Pero Tay, sasabihin ko lang sa iyo kasi hindi mo na nakita, dinala natin siya sa private doctor para at least to be transparent para alam mo rin. 5,700 sa gamot pa lang kasi Tay, gaya ng sinabi ko, yung sinabi ko sa iyo kanina, 4,000 na yon. Pwera pa yung doon sa doktor. Kasi may, yung binili ko sa Mercury, worth 4,000 na yon. Plus yung kay Doc naman, doon sa doktor naman, 2,200 yata yung gamot doon. So, pasok na lahat. Ano po? Opo. Ini-explain ko lang. Pero walang problema yan. Sasagutin pa ni Daddy Frankie lahat yan. No? Hanggang sa parlor niya, pagpapalinis, dahil yun ang kahilingan ng ating sponsor. So, ano masasabi mo kay Ma'am Jenilita Kilding? Ito lang masasabi ko, Ma'am Julita. Ang apelido niya. Jenilita Kilding. Ginilita Kilding. Maraming salamat po sa pinadala niyong gagastusin dito sa anak ko. Ayan lang po. Pero huwag kang mag-alala na, ay Tay, bibigyan pa rin kita ng allowance mo mamaya pag nandoon na tayo sa bahay. Pero pangako mo sa akin, Tay, na sana pag nandoon na kayo sa bahay, wag mong kakaligtaan yung gamot every night bago siya matulog. At bago mo siya painumin ng gamot, kailangan may pagkain. Every morning, may almusal, may lunch, may dinner. Okay. Kahit gulay lang Tay, hindi naman natin kailangan ng mga pabongga-bongga. Importante, may laman ang tiyan bago mag-take ng gamot. Okay. Napaka-importante po yun. Importante po. Pero rirespetuhin ko yung gusto mo tayong kagustuhan. Kasi ang kagustuhan ni tatay, mga kababayan, makasama niya. Ngayon daw na medyo okay na kailangan makasama niya. Pero nakamonitor pa rin kami. Ang gamot na ibinigay namin sa kanya, good for 7 days, para pupuntahan namin siya. Matik pupuntahan para namomonitor. No? Kaya so yun, mga kababayan, mga kabarangay, samahan nyo kami. Atenida, tara. Umiiyak si Atenida. No? Naririnig mo si tatay, umiiyak sa pagmamahal niya sa'yo. Ano naman ang sasabihin mo kay tatay? Wala. Love na love ka ng tatay mo. No? Umiiyak si Atenida, mga kababayan, habang naririnig niya si tatay na umiiyak, naluluha. Kumusta ang pakiramdam ni Atenida ngayon? Naantok ako. Naantok ka talaga. Pero umiiyak ka, lumuluha ka. Mahal mo rin ba si tatay?
Bilang ama, anong masasabi mo kay tatay? Sinamahan niya tayo sa paggamutan 2 araw. Anong sasabihin mo kay tatay? Ha? Anong sasabihin mo kay tatay? Salamat. Salamat. Sige nga, sabihin mo kay tatay. Umiiyak si tatay eh. Paano ka magpasalamat kay tatay? Dali yan. Bangon. Straight. Ayan, oh. Sige, paano ka magpasalamat? Sige nga. Sabihin kay tatay. Hindi mo alam. Oh, anong mensahe mo kay tatay para hindi na siya mag-inom? Okay lang naman uminom siya, wag lang sobra-sobra. Huwag lang sobra. Wala namang problema sa akin yun. Gaano mo kamahal si tatay? Gaano mo kamahal yung tatay mo? Hindi ko alam. Kasi alam nyo mga kababayan, lagi kong naririnig kay Ate Nida off-cam, lagi niya pag nagkumakain sila sabay, sa ikli ng panahon na magkasama, nasaksihan ko na nagsasama sila, alam kong mahal na mahal ni Ate Nida yung kanyang tatay dahil lagi niyang pinapaalalahanan na wag nang mag-alak, wag nang maglasing. Di ba? Kasi kung walang concern po ang isang anak sa kanyang magulang, hindi na niya sasabihan. Di ba? Kaya nakikita ko talaga na maganda yung pamamaraan, pag-alaga ni tatay sa kanyang anak. Alam ko ramdam ng anak kung paagaano niya kamahal. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, yung mga iniisip ng iba, sana lawakan natin isip natin, huwag tayo mag-isip ng hindi maganda. Kasi gaya na aking sinabi, sa ikli ng panahon, oras na nakita ko, nasaksihan ko na magkasama sila, is maayos yung ni tatay. Siguro lang dahil nagkataon po talaga na yung trabaho ni tatay is sa construction, tagahalo ng simento, na barkada. Siyempre sa hirap din ng buhay. Walang asawa si tatay, mag-isa lang talaga. At ngayon ko rin napagtanto, naramdaman kung gaano nga ba kahirap ang sitwasyon ni tatay, mamumuhay dun sa bahay nila na mag-isa lang siya. Kaya siguro ni-request niya na makasama si Ate Nida. No? Mahirap ba mag-isa doon sa inyo, tayo? Siyempre, mahirap po. Pag mag-isa ka lang. Kung mag-isa ka lang, magluto ka. Kung may trabaho, tatrabaho ako. Malungkot. Malungkot. Pag mag-iisa ka lang. Eh, sabi ng mga anak ko, hayaan yun. Pag gumaling na yan, matutulungan na kayo yan. Oo. Sabi nila. Ba't hindi ka na nag-asawa, tay? Kasi sabi ng asawa ko nung baka mamaya mag-asawa ka na. Mag-asawa ka pa uli. Hindi na. Gampanan kong mga anak ko, kako. Saka yung mga apo ko. Mga apo ko, para masikasukot sila. Pag nag-asawa ko, wala. Kaya sinabi niya sa akin ng asawa ko na wag na akong mag-asawa. Dahil alam niya. Dahil ang niya sakit sa puso eh. Asthma. Kaya yung usapan ninyo ng asawa mo na wag na ikaw mag-asawa, focus ka na lang sa iyong mga anak. Oo, mga anak ko. Napakabait mong tatay. 'Di ba? Yung iba kasi nag-aasawa eh. Lalo yung mga apo ko. So ngayon tay, mapapanood ng mga iba mong anak. Ano ang mensahe mo sa iyong mga anak? Mapapanood po nila to. Mga anak, yung nandyan nasa Calaucan, sila eh. Dito kami kay Daddy Frankie. Si ate nyo, sa awa ng Diyos, gumaling na. Kaya magpasalamat tayo kay God, at lalong-lalo kay Daddy Frankie. Ay, lang po, mga anak. Okay.
Sana tay, no? Tulungan ka rin ng mga anak mo. Alam ko po yung hirap ng buhay. Pero dahil sa edad mong yan, sa sitwasyon ni Ate Nida, umiiyak din si Ate Nida eh. No? Nakakaiyak naman. Sana tulungan ka ng mga anak mo. Kahit paunti-unti padalahan ka nila, no? Opo. Okay. Pinapadala na. Bakit gustong umuwi ni Ate Nida? Anong gagawin mo sa bahay? Namimiss ko tatay ko. Kahit lasinggo. Ha? Namimiss ko si tatay ko. Kahit? Lasinggo. Tapos yung mga kapitbahay ko doon, Oh. nakaaway ko. Oh, anong gagawin mo dun sa mga nakaaway mong kapitbahay? Wala lang. Away bati, away bati. Oh, Ganon. magsusorry ka na sa kanila. Na- Oh, sige, okay. Yun. To, alis na tayo, tay. Punta tayo sa ano. Naka-ready na lahat ng damit nyo? Okay. So yun mga kababayan, bago kami umalis, ako yung magpapasalamat sa mga kababayan natin na nagpapadala ng mga damit. Kagaya ng pinasuot natin kay tatay. Magmula nung umalis tayo. Galing po yan sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, mga nagpapadala. Ganon din po dito sa damit ni Ate Nida. No? Lahat po ng mga, basta may sila napunta dito, syempre ilang araw sila, binibihisan natin sila. Kaya salamat po sa lahat na nagpapadala sa amin. God bless po. Tuloy-tuloy tayo sa video mga kababayan. Let's go, tara! Okay ka lang? Inantok ka pa? Uy, dito magigising ka na kasi pagagandahin ka na nila, ah. Okay? Sige. Baba tayo, tay. Si tatay, gusto mo rin magpagupit, tay? Ayos na yan. Ipaayos din na, pa-facial kita. Para maging batang-bata. Wag na po. Ha? Wag na. Para mabanat yung mga kunot-kunot na mukha natin. Ha? Pero, kumusta naman ang pakiramdam ng katawan mo tayo na 72 years old? May mga iniinda ka rin ba? Wala po. Wala ang sakit? Sa awa ng Diyos, wala pa. Wala pa, very good, no? Mabait talaga ang Panginoon. Alam niya kasi na wala tayong pera na pampa-ospital, kaya hindi niya tayo binibigyan. No? Palaging nananalangin ako. Apong at umaga. Lagi ka nananalangin. Kahit lasing ka, nananalangin ka. Bago matulog. Bago maglasing? Hindi ako matulog. Sige, tara tayo, baba tayo. Pasensya ka na sa akin, tay, ha? Talaga ganun. Ganun lang talaga. Morning! Dito kami ulit.